sapagkat may aftershock pa ako sa Ifugao. Andoon nandun pa rin sa mga nandun pa na, palkat pa na dyan timatak, dagi siya nakikita at siya na nagbibintas, nga banbanan, ngayon naramid iti Diyos, nga iso nga inaramad da ni Pastora nga Rachel. Iti may nga nakita no kasaan no, iti panang welcome da, iti pure heart, no kasaan no nga napusilak, iti puso ni Pastora, kasi yung iti family na di dyan. Magsugat! Hala nga di dyan talaga nga, napsug kami iti talagang panaka-hospitable da kada kami nga at daan nga nagadubalay mi, nagadukusina mi na basura para ta ka di kami lalaki di bahay nga balay di babae di kami bahay nga balay nga tangkad ulo ti pure heart di kami lat pangban po na wala basura bahala kayo sige dito kami kaya agyaman kami kakabsata at daan nga talaga nga iti Diyos na imbag kung saan nga panangpigil na kada kami pan iti Ifugao iti kwa nung kung na ni Pastora ay nakiting pangtay lang tari dyan bahala meditan kung na dyan ti relatives na so naging bahala dang talaga nga hanta nga nakasagana kakabsata pagdating may nagadunga kapi, nagadunga gatas, nagadunga tinapay nagadunga amin so nga nagadungat na sabong nakaala kami pa so nakita mi dyan kakabsat tikwa iti nga yung agpaiso nga nagiti culture na akin nagiti nga sa pali iti way iti nga living kwada iti panagbiag da makita mo nga talaga at itarigagay tamot ket open da iti so aming nga banbanan diyan mi nga nakita iti kasano nga nagkilos iti apo iti kwa healing talaga duda nga talaga iti awod na Pastor Chris kini Brother AJ kwa agdatanong tong kami tatangay ke pagruwar ami pa'y masamang tuumis doon nakabsat at kinakuang kami game ni Pastor Pride ito oras na ulit tiga-tiga-tiga makas ispon nang malpasti pasyente gawin agyang kami nakabsat ta ijay nga nagato iti pangyayari nga nandoon yung unity nandoon yung obedience nandoon yung love kanara jiragsak nakabsat napagnalan ni Pastora Rachel Garode kaka Marites May kaka Kwamiti Evangelize day dyan pa nag-evangelize May ano daw namigim nagadayon next tayan may naabot yung welcome to Banawe nagsubli kami magmagna kami dyan tayo highway at Kamatis kuna favorite ko data makapurpurus ako basta ang ganda po talagang atiya po ti apo tayo adventurer mo talaga nga iti anak nga hanang nga kayat nga hanang makita dagi jibon ba mo pa nakita since di nagka-senior citizen tsaka lang nakapantifugao so natirag-ragsak mga talaga kakabsat tawon ko tanda nga ko nakapadka diyan yung secret manutawon ko basta tawon ni Pastor Chris amen. Ala nagpintas talaga. Kaya aramidan itiyapo kat ito nabigat ama kami ng tiburbusan kat agpano-panunot dagiti tinabate. No kayat kiti sumurot pa no saan bahala kayo ta di yung kaya nga pastora. Pastora nakasagana kulay yelo nga uniform na. So ti kakasta nga banban naghantay nga palabasan. Tala sa huli ang pagsisisi bahala kayo ta. Amen. So iti tema tayo kakabsat kunak itiyapo Lord. Ay na apo, ay tamok makaawit kami ti Sabado. Ay na, 9:30 magam tirabi ti Sabado. Kasano ngayon ti sirmon ko. Kuna, ay Espiritu Santong natan iti bahalan. Tahang ko ang puno, anya nga talaga ti. Ito't mo sasao, ito nabigat ka na kami amin. At ta, di habang agmeditate ka mo nagitiwan. At nga itiring mo nga word kanya, tadinawat ko ti apo no anya iti mensahe na, the word temperance. Ato'y kakabsat. Tapos, dinamag ko ulit ti apat ang kayat ko, ti confirmation ako kaya titingay, parang nagilang nayapan din utak ko, nayapan laang nakitak-laang ko na. No, isulat ta, rumwan, iso nga talaga clear. Adi lang, awanan, word, may isa lang word, temperance. So, basaan tayo di Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Amen. Iti aming nga Kristiyano, gasgasan ti rating a word. Ngam ti bawat pagmumuni-muni, bawat pakikinig at bawat paulit-ulit ng salita ng Diyos, paiba-iba ang putahe.
Minsan adobo, minsan paksin, minsan prito, minsan kamuti. Amen. Pero lahat yun ay masarap kagaya ng karing na sindaming nagimas. Pagkita nga eh, nagatuda di ginatang ni Pastura. Nangalakti ko di sa bali pingapotahe. Nagsubli Ni at dati may maysa, Pilipino nga talaga, hindi da ifugaw, Pilipino, nagibati da maysa. At hindi nakita dahil ni tinagalang alas. Ni Ise, tas kunana ni ko, inala lang ko man, nalagyan ni Ise. So, kastamat, iti sa uti apo, kakabsat. Minsan nag-aagawan. Kung pamikimiki ka, di ka dumdungag, awa, mati ka nga mabso, awang pa'y kamatis na, kan chili oil. Tikmakan mo, inapuy-laang. So nga, iti pa danggang tayo tata, iti sa uti apo, kailangan nga ang pamikimiki. Kailangan danggang alaunay, iti sa una, tapno at daan na complete putahe. Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ang sabi niya po doon, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ayan. Kung ang mga estudyante, mabait, matalino, mga function ng estudyante masipag, sa Galatians chapter 5 verse 22-23, yan naman po ang bunga ng Espiritu na kung saan nandiyan ang kailangan gawin ng isang Kristiyano. Pero dito po tayo mag-focus sa word na temperance. Ang temperance, ito po ay, in other term, dito po ay self-control. Anya dito, Ilocano na, panagtapal. Iti sarili. Panagtapal, iti sarili. So, temperance, kuna na, iti yan ti Bible, kadaan nga daytoy iti panag-control tayo iti sarili tayo, daytoy iti pinaka-shield, iti agcover, iti tunggal kaluluwa, iti maysa nga Kristiyano. Daytoy iti agmambantay against the consequences, iti suaming of fleshy indulgence. So, ito po ang siya po ang nagbabantay sa ating kaluluwa kung papaano na mag-exist ito in the Holy Spirit or the fleshly nga pararamid nila ito'y nga katawan. So in Galatians chapter 5, 22-23, dito po natin nabasa ang 9 fruits of the Holy Spirit. Temperance is not something we can manufacture through sheer willpower alone. So kung dati nga temperance, na ito'y nga panagtapol, panagkontrol tayo sa sarili tayo, haan nga tayo ito'y kat maibaga tayo nga, ito po ay purong lakas ng loob natin para gawin lamang ito. No di kat daytoy, it is a natural. May sa nga nabago ni Kristo, daytoy it is a natural lang. Kadata yun. Biyag iti Kristiyano na kaya natin agtapol ti sarili na. No di high bladder ka, tapta naka-controller ka. Ite sarili. Naan nga, ite high bladder ka, Kristiyano ka, high bladder ka na ta, ay kathaan ka natural. Sika kat abnormal pailaan. Kasang walang ti apo, apaya, hamo pa yan surrender, the word nga, haan nga panagtagpal. Supernatural overflow of the Holy Spirit living inside a believer. So ito po ang supernatural na siya ang nag-uumapaw. Babalong ti Espiritu Santo nga isungag biyabiyag dita biyag mo. Isutag exist dita yan ti biyag mo. Isutag bali nga behavior mo. Nga noon, dati, nag-exist ti kurdon mo, di toothpick lang tatang kurdon ti sapatoson. So, ti kayat na kasawen, nga di once nga di nang amumitiya po, iti na ito nga 9 fruits of the Holy Spirit, kailangan nga gawin ng isang Kristiyano, nang nangruna iti temperance. Tada iti temperance, adu iti sakupon na. Iti temperance narigat. Apaya, lalo no nagkiyang ti napayag mo, awanan, rimwaran, di buntok, di likod mo. Rimwaran, dahil tinidor, dyan titok-tok mo. So kaya't ko nga sa uwen kahabsat,
ikatanta yun, dajay na ugali. Kasi character, iti pinaka-importante ng nangyuna kada tayo makabsat. Kita niya nagpiksa ti discerning ni Pastor Chris, kay kat ko ni Pastor Chris tata, bispring kami. Kuna na, agtigos kayo pa, kuna na kanya, hangkan, angkal ta, antaw ka. Ay, sige gano'n, halam mo, agtigtigos yun, ay niya kay naangutan. Di Japan, di nag-stop, tami kami na nagtigos. Nagkarotot pa'y kaabay, ay niya kay gano'n doon. Dinaawa na imiti di battery, kasi ano, makaawot na. Unity. Nandoon yung pagkakaisa. Nandoon yung pagtitiis, pagtitimpi, panagtupal, o rin nagawot ti kaabay. Kastamot ti panagtupal mo, no iti ugalim, naangkot ugalim na di kaabay mo, agtupal ka. Hamungay, baka kasi ka nagalas ugalim. Bago ka mo na, kita ang pa'y mata sarili mo, napintas mo na galas. Kasday. So temperance is very important. It is a natural character of Christ-like. Why temperance? Kung na dito ay antikwapay, kataan tayo observe dito po sa Galatians chapter 5 verse 16. Ating pong basahin. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So, maging nabagsik ka. Kailangan nga ayunan ti Espiritu Santo. Han mo ngay ayunan iti laman loob. Ang laman loob. Katawa na siya may nakakunay. Yan. At tingtingag. Huwag mong ayunan, iti aramid, iti retoy, nga bagi. Kailangan, na umumon, nga makaungod ka, umumon, nga matitaitan, agtupul-tupul ka, pakala gumatang gajigaritan, gumatang katipiatos. Gala ni Pastor Mark Lael, namin no, ice kinte. Gano may awan mo, ket panunudam, ng Espiritu Santo, nananahan sa'yo. Kailangan na ang gawa ng laman na ito ating pong i-reject sa atin. When you walk in the Spirit, kailangan magnakamot. Dahil iti amin na desire iti Apo ken ka. You stop reacting to every emotional trigger. Kailangan nga i-stop mo dahil iti amin nga mang-trigger ken ka. Tapno nga matrigger dahil nga ugali. Kailangan umadayukan, ag-pleasing kan, kat ada iyasdag mo iti Apo with His grace and self-mastery na kunang iti Apo at daan Apo nga sika iti mang tingel iti daytoy nga emosyon ko. Why temperance is so crucial? Apay nga ta kakabsat, tadaytoy nga kailangan tayo iti panag self-control. Kan apay, nga di temperance is so crucial. No apay, na ito yung temperance, napakahalaga. Napakahalaga. Naon ti temperance mo, hamo nga maibaga, kasi kakit na bagon iti Diyos. Gamit, nakasali yung temperance doon sa 9 fruits of the Holy Spirit. At kanyang iti panag-obey, amen? At kanyang dayidagtumay, the 8 fruits of the Holy Spirit. But without temperance, it is not complete. Incomplete pa rin kasi wala yung isang word sa'yo. Agkwaro ka, agubay ka, amin na, ramidam, amin. Pero, no dalang tinanggag mo, agungot kan. Dyan iti maysa, nga importante, iti maysa nga Kristiyano. Wala pong tinitignan ng Diyos kung ano ka ngayon. Pero ang sinasabi ng Diyos, we need a word temperance as a true Christian. Kailangan natin po ito sapagkat ito ang isa sa pinakamahalaga sa ating lahat. The Bible warns that a life without life restraint, ayan, walang pagpipigil, leaves you utterly vulnerable. So ano po ang ibig sabihin po nun? Naawan iti panagpigil mo iti sarili, katawan iti panagtagpil mo, at daan na in the end,
mahina ka pa rin. Bakit? Kasi hindi mo na pagtatagumpayan kung ano ang mga dapat mong pagtagumpayan sa sarili mo na ikaw ay nabago. In Proverbs chapter 25 verse 28, maganda po yung translate dito sa my TPT. Sabi niya dito, basahin ko lang po dito, yung nasa akin. If you live without restraint, are unable to control your temper. You're as helpless as a city with broken down defenses open to attack. So, ang sabi niya dyan, kung namumuhay ka pa rin sa walang pagpigil sa sarili mo, at andoon pa rin yung haan mo mas control iti sarili, kagaya ng isang city na open na anytime kaya na ka nga sunggaban iti kabuso. So nga, kailangan iti self-control or temperance. Kailangan tayong masusuruan, kakabsat. Tuna tayo manti, amen. 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 So eto po, in 1 Corinthians chapter 9 verse 25, ito po maganda po ito. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Hamot nga mabalin, nga mapangkati atleta, at yung agbalin kang athletes, makipag-compete kay iti may sa mga game, nga awan, iti practice mo. Ngahaan ka nga nag-undergo, iti practice, hang ka nga nag-undergo, iti rigat, tapno adaan, nga maging expert mo, iti reyta, nga ay ayam. So, iti reyto'y nga sasaw iti apo, iti nga banda, may isang example, no nga iti manlalaro, kat adaan ti disiplina na. Without discipline, kayang garod nga aramidan na iti rules and regulation. Without discipline, kayang garod nga ipanalo iti race. Di madhaan. Nukunada nga, go, ang kapilangin malis. Kat nukunada nga, hangka nga dita, nung napangka. Anyang garod, iti agbaling nga resulta na. So, kaya na sa uwan, nukuna iti apo nga, anak, oops, gusto data. Tumigil ka. Gamno, anak, gusto datan. Gami, gusto, walang lata. Kailangan tayo, iti pa nag-control iti sarili tayo. Etong salita ng Diyos, lahat po tayo, lahat may pagkakamali, may pagkukulang. Maging ako na nagsasalita dito, awan ti karapatak, ni baga dito'y, dahil mismo sa sarili ko, sinesermonan ko. Ang temperance ay kailangan ng lahat, maging ako. So ito pong sample na ito, as a athletes, kailangan na iti disiplina. Iti function, iti may isang manlalaro, at daan ti disiplina, ang muna tagdengag, iti ngay pinaka-head na, nga iso iti mangkwapa iti way, no saan iti game. Kastamat, iti apo, isu na, iti pinaka-highest, isu iti mangisurusuro kada tayo, to discipline us. Tapno adaan, nga iti amin nga karakter ni Kristo, adaan nga masurutan tayo. Nga adaan, iti panag-control, iti amin, kathaan nga sige. How do we practically add temperance to our daily walk? Paano po natin maidadagdag sa ating buhay ang word ng temperance sa bawat paglakad ng ating buhay? Paano po ba? Paano natin ito mai-add? Kailangan i-add. Hindi po pwedeng subtraction, hindi pwedeng multiplication, kailangan addition. Kailangan i-add mo ang temperance sa buhay mo. In 2 chapter 1 verse 6, 2 Peter, gayam, api nga ta, nabuli na. 2 Peter chapter 1 verse 6, ayan. 2 Peter 1:6, ayan. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. So, connected po yan, parang tali, kasgay. Kung nanati sa baling at wa.
sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. Ito po ang other translation ng versikulong yan. Binigyan tayo ng kaalaman ng Diyos. Binigyan tayo ng wisdom and knowledge na nanggagaling sa Kanya. So, kung ang wisdom ni Lord, ang knowledge ni Lord, ang nandyan sa iyong isipan, madidetermine mo kung napipigilan mo ang sarili mo o hindi. At sa pagpipigil mo sa iyong sarili, mayroong pagtitiis. Siyempre, kung pinipigilan mo sarili mo, galit na galit ka na, o galit titigal ka rin, ibig sabihin nun, pagpigil at pagtiis, nandoon na. At sa iyong pagtitiis, nandoon ang salita ng Diyos. At makikita mo ang word na kabanalan. The Holy Spirit always leads you. No, iti kaalaman, karunungan ni Diapo at daking ka. Makita no studer aramiden. Makita no sto iti ipagbaga. Makita no sto iti action mo. So, kaalaman ng Diyos nandoon ang pagpipigil. At ang pagpipigil, dahil kay Kristo may pagtitiis. At dahil meron kang pagtitiis, binibigay ng Diyos ngayon ang karapatan mo para maging banal sa harapan niya, nandoon ang kabanalan. So, how do I practice temperance? Yan po, the 2 Peter chapter 1 verse 6. Kayang-kaya mo na i-add sa iyong sarili the 9 fruits of the Holy Spirit. Kaya mong idagdag. Kailangan mong idagdag yung temperance na word. Meron pong sample si David at si King Saul ngay. Di po ba nandoon na nagkaroon ng restraint over revenge by King Saul? Nabasaan tayo yung 1 Samuel chapter 24. Nakasaad diya no kasaknongan ni David kini King Saul. Iti kwento kadakwada. Nga iti tayo nga mabasa nga no kasaknongan ni David kat addaan nga dahil adda iti narabid na ni Saul kini David. Adda nga nagkaroon iti selos kat ni David addaan nga papatayan na kuma. Ngayon, iti nga oras at iti kakadwana ni David nga lalaki nga kunada pagkakataon mo tapno makaganti ka kini King Saul. Kat kuna ni David nagkaroon isuna iti nga radical emotion control. At daan nga imo na nga pinanunod na nga kunana namimbintas pa nga jingay apan na nga pinutod dahil nga tela nga dyan tirog na ni King Saul kaysa aramidin na mapatayan ni King Saul. Kaya ko na nga irespeto noon niya iti pagayatan iti Apo in God's timing instead of killing Saul ko na. At daan nga in-exercise na iti sarili na. Kasi nanggigigil na din si David. Nanggigigil na din siya kay King Saul. Pero tinapulan natin sarili na. Ham na nga inaramid, ham nga kumakay-ayo, iti samuwanan iti Apo. So, adalaga kinartib na langan, dahil nga robe ni King Saul. Kaya kunana, for God's timing, I respect the plan of God. Kat adaan nga, di dyan nga oras nagkaroon isuna iti self-control to restrain his anger. Adaan nga kinontrol na iti sarili na, tapno adaan nga mapigilan na, kaya di dyan nga galit na, adaan nga chinus na, nga iti God, nga iti Apo, iso iti mang-handle, iti dyan nga sitwasyon. Rather than taking matters into his own hands. So, kunana, adda iti Diyos, isunan ti bahala. Uri ka sa ano, nga tayo, akas Kristiyano, uri ka sa ano, nga tamot nito aramidan keng kaya iti kapwa Kristiyano. Kunam, Kristiyano ka pa, kastatag ugaliyong. Amen? Ugaling kalding. No, mapagalding, winong mapababoy, or nyatan nga hayawag. No, iti Apo, susuruan na tayo, no kasando, nga agkaroon tayo iti word ng temperance. Agkaroon tayo iti self-control. Agkaroon tayo
kumada dyan nga wisdom iti yapo, tapno madetermin tayo, no usto ka pa no saanan. Do iti kape, nalamis, ikam iti kape na kat ikam tidanong nalamis, di magtumpaw da di kape. Ngam no ikam iti kape, nga napudot iti danong na, umunag di kape kat matunaw. Hat to hat, kay talaga nga matunaw ang aming pati di kape ngayong kabil mo. Kaya nga sawan, no hat to hat iti kabil mo, parehas kayo nga napudot, matunaw, the word nga temperance. Matunaw, the word nga, intod iti apo ti puso kang panunod mo. So, kailangan mo, among nga napudot dyan ay isa, kailangan nga subsubang. No, nasubsubanan nga duwa, mabalinan nga ibagam, nga adan, iti temperance ken ka. Ta hindi mo nga sinunggaban, dajay, napudot, nga kape. No, di kat sinunggabang, iti halo-halo. So, kaya't nga sa uwed kakabsat, in our emotional control, kailangan tayo lata iti yapo. Tapno, haan tayo nga kaya tayo ito'y naramitan without God. Hindi mo kayang gawin ito. Nawan kay Espiritu Santo iti Diyos nga isumang isusuro, kan mag-remind ken ka. So, pupunta pa rin tayo, iti sasauna. Always, nga pinaka-key. At iso amin naramitan tayo, the Word of God. Na kahit na yung nine fruit of the Holy Spirit, without the Word of God, hindi mo kayang gawin. Meron pong mga practical steps to culture temperance or cultivate the temperance. Kagaya ng isang halaman, mas maganda ang sibol, mas maganda yung magiging resulta niyaan. Mas maganda ang kanyang bulaklak kung lagi na cultivate. Laging, adyan ngay makakuha kung gigigid na, tas dyan, makalkalkal mo, tapno ngay medyo makaangas-angas isunak, at no ikamiti danom, at dyan nga napintas iti flow, iti panagsupsup na day dyan nga danom. So, iti temperance ng word, at dyan iti panag-cultivate tayo. Halang, yes, at kanyang data nga panag-self-control, at kanyang data nga panag-tupol, nga kailangan mat nga makultivate. Kailangan mat nga mapapintas mo iti surroundings na, pag napintas iti flow, iti panagdaloy, iti ikabil mo nga kanan na. And number 1, recognize your triggers. Siyempre, hamong marami tayo ito, yung word. No, kailangan, ma-recognize mo ta sa sarili, amamong ta sarili. Tati abo kang sika lang tayo makaamunan siya, sino ka? Tauray siya, nabebayag ang kadgaduan, uri man nga yourself, ngam, at dalang talaga gibanbanag nga hayong amo. So, iti makaamu lang dita, iti apo kan sika. So, nga iti makapag-recognize ng higit sa sarili mo ay ikaw at ang Diyos lamang. Ito po ay ways, ito lang po ay steps ng bawat isa na kung saan doon po natin malalaman how we cultivate the word temperance in our life. Recognize your triggers. Take time to honestly identify where your self-control breaks down. Take time to honestly identify where your self-control breaks down. Paano mo ma-identify? Kung yung pagkakataong yun, yung panahong iyo, control mo ang sarili mo. Yung sitwasyon na yun, nakaya mong makakontrol ang sarili mo. Lalo na yung kausap mo may awang common sense na. Nakailang explain ka na. Hindi ka naiintindihan, makapakpakulak sa ulon, matatarusan. Amen. Dahil dyan nga panagsao, uri ka sa nung tamot, at sa sinabali mga ruti ka panunutan ti tao, at dalat iti panagtupod. At dalat ta dahi anus. Tag si sinabali iti libel, iti pamati. Siyempre, nakadot nga sa damdaman, nag-trigger ron. Dahil sarili mo nga pag damdaman, nakasausaungan ti mali. Haan mo nga nakontrolan ti sarili. Ask God to reveal the areas where your flesh is ruling over the Spirit. So, anong dapat mong gawin? Kung na-identify mo na sa sarili mo, kung ano yung mga dapat na kailangan mong ibagsak
para sa harapan ng Diyos. Ngayon, i-ask mo sa Lord na i-reveal niya ng todong-todong clear para andoon na ma-overcome mo flesh to the Spirit of God. Saan banda sa sarili mo ang napapansin mo every time na nawawalan ka ng self-control? Ano po ba? Lalo na nagwara, tibalay, kasgay, natuma, nagwara, ay naapo nga, sumanaon. Bilang may isang nanay, talagang natural ka namin ate yun. Excuse. Pero, meron yung way pa rin na kailangan nating maging maingat. Dahil anytime si Satan nandiyan sa iyong tabi, nagngir-ngir-ngir, kakitaan na, iti pagsilakan na kayo ka, tapno makastro, iti negative kayo ka. So every time na alam mo na, kaya nakita mo, kabusog mo dajay, naugali. Ay, kung war kalangan, gumatang ka ti sa mapuno kay skindi, kandak din ang sugak pati siya. Nakaiwas ka. Kat dawato may tiyapo, nga adaan, nga patuloy, nga i-determine na, kaya identify na nga kanayon, dagiti banbanag, tapno ma-breakdown, iti panagbiag mo. Sa mga naririnig po natin, kita nyo ate, kakabsat niya, agsusuwatak yun, nadadaon lang kami yan, diba? Hindi mawatak ni Pastor Papil na, agsusuwatak. E dyan na pa, nag-isulik, sakto dati, ti nga natin solar. E dyan, agsusurat, e dyan, suling iti, ikit iti waiting shed. Ta, awanan to urasan. So, ataan nga, nairukik, idirabing habang aranchi kami balunggaw. Ket ko na saan banda sa sarili mo ang napapansin mo every time na nawawalan ka ng self-control? Sa mga naririnig mo bang negatibo na salita? Sa mga aksyon na nakikita mo through your eyes? Mga pabalang na salita? Alin po doon? Diyan mo marirecognize na sino ka isang wanag itiyapo. This is the time para doon na tinuturuan tayo ng Diyos kung paano napakahirap gawin ang sumunod, obedience. Napakahirap kasi ito po ang sinasabi lagi ni Lord, yung ang kinang lahat para magkaroon ng katagumpayan daw may word. Kailangan itipanag, tulog mo. Kung madamag tutulog ka, mabawan di temperance mo, it's useless. Kaya, dahil doon, sa kainitan ng ulo mo, nawawalan ng unity. Nandoon, ngahaan na makita ijayan iti love. You need to recognize the reason kung saan nagtitrigger ang temperance mo o pagkawala ng pagtitimpi. Sa ngayon, ano po ba? Did you recognize already? Sa sarili mo. No iti pa ng control mo ti sarili. Ajay iti na magkabsat. Or, ayos lang, ganda, ayos lang. Okay yun, manggagpuno dito ay rumwar dyan ti bangir. Nagrigat ag saog, nagrigat ag aramid, nagrigat ag puyat, hanggang alam mo na nakari, nakturog. So nga, dahil ito'y kakabsat. Kaya titiya po nga, imparating titunggal maysa, gapo na kaya't na nga level up titunggal maysa. Hanyo nga ibarang-barang. Nga nang dyan ito'y, iyapan nyo dyan tibangir nga lapaya, garumuan kayo din nga church, nalipatan yun, anya ti tema. Anya ti teksto. Oray nuhan kayo magsusurat ng mas napipintas no yung susurat yun. Ngom, nung napiksa iti memorization mo, mayap mo. Ngom, napipintas pa no, i-apply mo. Okay. Hearing and reading, okay. Pero without application, useless. So nga, dito nga panagdanyag mo, masayangan ka, no, mong aramidan. Ang kalangan tungtumugan, no, di mo aramidan. Tada ito, at daan nga panang disiplina, iti ako, tat si tayo, iti manlalaro na, iti na ito'y nga mundo.
no kasano tayo nga, disiplinahan ti sa sarili tayo, at padisiplina tayo, iti ama nga iso ti mangted. Kada tayo, how we will determine the negatives. Iti sangwanan na. If alam natin na ito ang magiging dahilan para yung katawang iyan ay magkasala sa harapan ng Diyos, God, na-determine mo, na-recognize mo, nga ito'y katmati as God to give long temperance. Dawata iti apong Lord, ikan nakpay ti kwa, na habang nga pa nagtupon iti sarili. Tako na, at daan nga kanay nga naka-steady, iti consuming fire, uramo. Uramo, iti rito'y kanyak, kamadi. Kat suatam, iti naan-anos at adit dagpay, nga panagtupon, iti suamin nga banbana. Dawatom iti yapo, iti self-control. Tapno adaan nga iti suamin man nga mangmangag mo, amin man nga makikitang, Espiritu Santo, iti at naegken ka, kit hamuwa kaya nga aramidan, iti anyaman nga kayat nga aramidan, iti kabusor, iti kapwam nga tao. Unti-unti na sa ating pong willingness, that God discipline you. Kaya mo ba, kabsat? Nga i-disiplina ka, iti apo, ket kayam ka di, kabsat. Nga i-surrender, iti so amin, iti apo. Kayam ka di, nga adaan, nga iti reyta, nga panagkontrol iti sarili, kaya may surrender, gapo, iti apo. Kuna tayo manti, praise the Lord. Recognizing your triggers requires blending self-awareness. So, andoon yung awareness. Kailangan, amulagawudan nga, dahil ti kabuso mo. Kailangan na maging aware ka. Dawat mo before nga agsao, before nga ag-trigger kay karay dyan. Nagrigat gamin kapsat. Lalo na yung weakness mo, nagrigat mo nga talaga nga ikatan. Nagrigat. Kasi na-try ko na po yan. Dati napakasupladita ko talaga. Apa ko mami, yung people dede, apa ang kesuda mami da, Sister Rhea. Dumalang Rhea, dumalang Joy, apa mo dalang Christine na dyan. Di kwa, di ak tawon ang iti kwa talaga nga. Nagsupla dita ak talaga. Kasjay. Pero amoy makabsat, iti Holy Spirit, at daan nga nabauti sa rana. Kat at daan nga iti yapo, inot na kami nugam, nagad-ado nga challenges. Challenge da, iti kabusar nga talaga, ngay nga, iti panagtagpal ko, iti sarili. At daan ngay nga, nagrigat ko nga tagpalan. So, kung aray may nagrigat ko, agibar sa kalangan. Tata, matidata, kung nanawalan ti Apo. Bad, matidayta, anak, kung na. Until, sige, talaga nga iti Apo na ayat. Iti grasya na talaga nga nalawa. Until iti na bautisan na ng Espiritu Santo, kat adaan nga na itud kanyak, iti nga discerning, ijayan, nga pakita ti Apo na nga ti sasaad ko ti sangwanan na. Nga di talaga kung sila pa kamamin. Yes, totoo po yan. Ganyan po ang karakter ko noon. Pero dahil binago ako ng Diyos, pinaalam niya ang lahat-lahat ng nasaad doon sa Biblia ng nangrunay, 9 fruits of the Holy Spirit nga isong patuloy nga ulit-ulitan na dahil papastor tayo ijay nga na nakita kan ijay nga na-determine ko ijay ko nga na-recognize nga napaka super mali ko tahanan nga nagbaling nga bendisyon kadakwada adaan na hangko makonkontrol iti sarili ka na naging aware iti sarili nga adaan nga mali at gayam kailangan tayo nga i-practice iti panagbiag tayo iti self-control temperance kailangan nga maamuan tayo iti ikabel tayo iti nga karakter tayo iti pause hindi laging play kailangan mo ding mag-pause kailangan mo ding mag-stop pwede rin magkama pero kailangan mas maganda kung mag-pause ka muna mag-stop ka muna pag kasi stop ay stop ka once na nag-stop ka hangkapin nga makabigkas ten yaman ang negatibo itchay nga iti Espiritu Santo iti Apo
Subsuban na, kainginot, itiritaan negatibo, kut buuran na, and then you realize nga si kagad mali. Emotional moderation nga kunana. Ito po ay ang pag-iwas sa mga bugso ng damdamin. Kailangan nga pilyan tayo. Tayo damdamin tayo talaga nga kwa. Nagkrigat nga kontrolan da dumal lalo no kwa tampururot ka. Ayan, ang kung ay baga ti February, ang tampururot, di ba, ante? Oh. Ti February ang tampururot, nasisimpot na kita, di ba, ante? Ti February, ano kurang-kurang ka? Sumada temperance, may. Amen. Pagtsatsaga, pagtapal, amen? So, kailangan, emotional moderation. The way that our self-awareness, nandoon yung pag-iwas sa bugso ng ating damdamin. Amen. Pag-iwas sa mga bugso ng ating damdamin. Katamong lakad ka, tampururot ka na ka, inyakamutunan. Ikaw mo po sa sarili. Panunutong. Nga hindi ka nag-iisa. Hindi, ibig kong sabihin. Kung noon, ganun ka, this is the time para i-cultivate mo sa sarili mo kung papaano yung temperance at self-control ay nandoon na mamumotivate through emotional na nanggagaling sa Diyos para maiwasan mo ang mga negatibong bugso ng damdamin mo. Reacting impulsively. Ito naman po yung reaction na padalos-dalos. To become a self-awareness, kailangan na huwag kang padalos-dalos ng pananalita. Huwag kang padalos-dalos sa lahat ng reaction mo. Before ka magsalita, cultivate yourself. Before ka magsalita, tignan mo kung tama ang sasabihin mo. Before ka magsalita, tanungin mo muna sa Diyos, tama ba ako, Lord? So, blending self-awareness to all of us, kailangan nating our emotional moderation, kailangan nating iwasan ang mga bagay-bagay na bukso ng ating damdamin, at reacting impulsively, huwag tayong padalos-dalos sa reaction. Doon natin makikita at magiging aware tayo na ating sarili ay kaya-kaya mo. Attempt-to-pull. Kaya-kaya mo. Itingay, makontrol ko ti sarili ko. At agay ito mga talaga, at agay hanangamatok pa lang ti sarili na daduma action, daduma word. Pero kung naitiya po, action and word, parehas lang po yan. Na hindi mo makokontrol kasi magkaibang senses lang yan. Magkakaibang senses. Magkaiba lang po ang way niyan. Sa harapan ni Lord, wala pa rin doon yung self-awareness natin. So, maging aware tayo sa ating mga sarili kakabsat. Kat nabungot na dyan, kaapay mo na katakot makikindutan. Kailangan nakasubsabang. Intakit din, naghalo-halo. Nga, pastora rin sila eh. Takit din, naghalo-halo. Nyalakit din. Ada expression ni pastora. Nyalakit din. Si kantibahan, nakit din dita. Amen. So, itiya po, daduma talaga nga lupang panunutan tayo adam iti makapakatawa iti pa ng disiplina na mo agpaypayso taday jay paypayso nga mararamid ka na tayo nung kailangan tayo nga serious one taday jay nga pa ng disiplina iti po para kada tayo. Number 2, neutral 30 manon, be filled with the Spirit. Ano po yung number 1? Nang nagtungod kayo maglaing kakabsat, recognize your trigger. yes, very good. 1 point. Number 2, be filled with the Spirit. Ito po ang isang rason how we cultivate the temperance. Be filled with the Spirit. Sino ti the Espiritu na kakabsat? Ay, ko na mo. Amen. Mapakatawan kayo lang kakabsat. Pa makatuturo ka sa maririnig ang sarili. Amen. Be filled with the Spirit. You cannot defeat emotional outburst
Amen. Our fleshly cravings by focusing solely on not doing them. Hamo nga talaga nga kayang talunin. Iti-daytoy nga emosyon mo. No, hanggang nga, agpadigos ti Espiritu Santo. Hanggang agpalunod iti Espiritu Santo. Hanggang agpapuspos iti Espiritu Santo. Nya, piti sa baling nga word. Hanggang agpabusog iti Espiritu Santo. Gamin nga mo nga kaya nga sukatan ti karakter mo without God. Apay kaya din, dadya nga kinasungsungin ko kahit sarili nga baguhan dahil kay Lord na bago ako at narito ako sa harapan ninyo na binago ng Diyos. Nandoon, taas kilay, pati noo, taas ngayon, puro babae. Amen. Adi lang buo kukulot hanggang bimabanga ng straight. Ngam, tisangwanan ni Tiapo, adaan may titunggal may sa plan-plansyaan na. Tapno agbalin tayo nga straight, dagiti datu mga nakunas, hindi pa nagbiag tayo. Adaan nga babalan ti Espiritu Santo, we can defeat it because God is with us. Kaya na, nga kayang-kaya tayo, nga dagito'y nga emosyon, adaan, iti pa nagsabog na, ngam, gapo na taadaan, nga napuspus-pus ka nga kanay, ti Espiritu Santo iti apo, kayang-kayang nga subsuban. Ta iti apo, isuna, iti kanayon, nga magtatagken ka to remind you and always cultivating you the word temperance and to control yourself in the other ways, in the other situation because God is always with you. Kaya ang uniform po namin ng God with us. Amen. God with us. Kaya kahit anong pong gawin ni Satan, kahit na itong pitan ng laman, doon na minsan ito po ang naging nagfufukusan ng kaaway para ikaw ay magkaroon ng kasalanan sa kanya. Para yun ang magiging first na papansinin mo. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang Espiritu Santo, lahat ay masusunog at makikita mo that God always there for you. To remind you na anak, oops, hindi tama yan. Always be filled with the Holy Spirit. Dahil kung wala ang Espiritu Santo ng Diyos, hindi mo kayang tumayo dito, hindi mo kayang mag-praise and worship, hindi mo kayang mag-testimony, hindi mo kayang magsalita the goodness of God to your life. Hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang talunin kung anong karakter meron ka ngayon. Because of God, matatalo sila dahil ikaw ay puspos ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Sino tingin Espiritu na ulit? Iyato tayo magtingin na tayo kakabsat at palakpakan tayo itiyato. Amen. To fit emotional outburst, kailangan nga itinayta, nga panagsabog, iti ugali tayo, kailangan nga masubsuban ti Espiritu Santo kahit adaan. Nga nagkaroon ka ti self-awareness, self-control, kahit manibaga na kaya-gaya man. Fill your mind with the Word of God. That is the key of everything. Sa sao iti po. So nga iti nagkuha iti Mother's Day. Sino at the memory verse na. Ay, itaguyod ang pandila ng February. Magkaroon na yan te, o diba? John 3:16. At least agda kay sakawan. Pati sa utiya po, napipitas pa no, at adwan tayo. Kuna nataday tayo, iti bala tayo, iti suamin, iti daytoy ng mundo. Fill your mind with the Word of God. Prayer and worship. The brighter, ating iti ko lang, the brighter the light, the faster the darkness flees. The brighter the light, the faster the darkness flees. Sino te agranranyag tadta kakabsat? Anya ti panagkunayo, ti sarili niyo. Agranranyag kayo ka di. Ada alanganin. Kuna ni men. No, alanganin ti panagayimin mo. Search your heart. Cultivate yourself. At makikita mo kung ano yung kulang. Pero kung tinanong kita, the brighter the light, the faster the darkness flees. Sino iti agranranyag ket no kunarat sagutan, Amen!
iti pigsa, iti kwa na nga talaga, ngay nga self-confident na ngay nga kwa, agranan niya isuna. Ada ka naman, depende rin yung panagimin mo, aja iti status mo. Isang walan iti yapo. So, kung 10% ang light, 50% ang light, o kaya agkutkutripan, this is the time, tapnong sunggabang. Sunggaban iti yapo, iti na, sunggaban ba ajay? Sunggrang, ayan nga ganagin, yung anuhan niya ng light. Sigyaban. Ayan, sunggyaban. Ha? O basta kasjay. Sinjan. Ay, salamat. Sinjan. Ipasinjam iti apo. Nagsasaok sa tipugawan, pastoran. Nagpintas dyan, kantada na Goodness of God, kan kantaat dyan, sa una pastoran ko na picturan, kanta ko na tang, nalipatan. Ang ganda ng kanta nilang Goodness of God na salita po nila. Oray lang ako uto-uto, tatay-tatay, tapos tayo na. Pero pag kanta ni pastora man, madamdaman, tingis-fugaw. The brighter the light, the faster the darkness flees. So, huwag niyong hayaan na mapundi ang ilaw ninyo. Dahil dyan sa ilaw na yan, at daan nga masisirapan iti kabusor, katahan na kayo maasigdan. The more nga iti bultahe, iti silaw, iti biyag mo, kasano iti karanyag na, kasjay man nga kapaspas mo matayo ni Satan ken ka. Mamati kayo kapsa. Kat na kudkudrap papunpundi. 5 watts lang. Makaasidad pa iti lamok. Anya pa nagkunayaw. Masigan na kayo ni Satanas. When alam mong tupay, masigan na kayo ni Satanas pengatang na makita. Amen. So, taka kayo. At ito pengatang ko niya, nagkadayo ating managpututan, ti reaksyon na kayak dito yan. Oh. Oray kas talang asilaw tarigagayan nyo, titunggal may sa kadatayo, oray siya. Tapno iti kapusor masisirapan, itiranyag ni Kristo kay ka, haan na ka kaya nga sigdan. Amen! 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 Nakasta! Praise God! Kaya the more na ikaw ay nagliliwanag, babad ka sa salita ni Lord. Babad ka sa panalangin. At andoon na ang kaaway mabilis na tatakbo sa'yo. Lalayo sa'yo. At doon na ang bawat isa makikita niya ang kanyang mga sarili kung papaano ng Espiritu Santo ng Diyos at nanaeg kay Kuana. Sabihin niyo sa Diyos na sa kahinaan ng katawang ito, babaon ng Espiritu Santo na kaya na ka nga i-direct in a good direction. Kaya na ka nga suwan kung ano yung mga bagay-bagay na nilalaman ng kanyang mga salita, kung doon doon ka matututo, doon ka na madidisiplina, at doon mo malalaman kung ano ang iti kakasasaan mo iti sangwanan na. So, dinamag kayo tatay, no kasano, iti ka-brighter, no ka-lakas iti light, mo iti sangwanan na iti yapo, kat adda iti nag-amin na piksa, adda iti moderate, adda mo iti nakapsut, adda mo iti alanganin. So, it's your status. At ang isang walang itiyap. Time na makakaramdam ka ng maiksing pagtitimpi sa mga bagay-bagay na sitwasyon na alam mong di mo na naman makontrol ang sarili mo. Ano ang dapat mong gawin? Amen! Anya ti kailangan nga arami ito. No, simbiga man na kapkapuso mo. Agpos ka. Agkama ka. Kada niya ti arami ito. Just pray. Agkararag ka itiyapo, adaan nga dawatong ti sasauna, ti amin nga sasaun ti puso, and give worship to the Lord. Mas maganda pang ikanta mo na lang. Ikanta mo ti makalangit na kanta, ket dawatong at Espiritu Santo puspuson na ka. Tapno tayo dyan yung negatibo nga kayat nga umiksis, itayan ti ka, adaan nga mapuhuran, kataan nga niya na ganatay, agtuloy, no di kat masubsuban. Kat Espiritu Santo, isulat ni magkatungtong kay ka, ket adaan na maiwasang unti-unti na babaguhin ka.
Amen. Dahil hindi kayang baguhin ang sarili mo, ang Diyos lamang ang may kayang magbago sa iyo. Peace, calmness, long patience sa lahat ng sitwasyon. Self-control. Kailangan po natin yan. And number 3, ano po ulit yung 1 and 2? Oh, yes. Ayan po. Recognize your triggers and be filled with the Spirit. And number 3, netod tartinata. Guard your heart and mind. Ito po, isa sa mga napaka-importante dahil ang heart po natin at ating isipan, dito po nag-i-exist kung ano ka at sino ka. Dahil hindi mo rin magagawa ang 9 fruits of the Holy Spirit kung awang puso kung panunod mo, kayang garoon. Amen? Ang puso nananahan ng lahat dyan. Ang puso, nandiyan din ang Diyos na kumakatok sa'yo. Ang puso, nandiyan lahat ang nilalaman kung anong mga sikreto mo. Ang puso, nandiyan lahat-lahat ang mga bagay-bagay na napaka-importante sa'yo. Dahil ang puso, ito po, ang ang tawag po natin dyan, ito po ang pinaka-main sa lahat. In Philippians chapter 4 verse 5, ating pong basahin. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Mapalad ng dumating ang Panginoon. Ay, malapit gaya. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sa ibang translation, sabi po, makilala nawa ang iyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. So, etong mga translation, makikita po natin na talaga na andoon pa rin yung pinaka-main point ng Diyos. Kailangan po natin na habang tayo po ay narito sa mundong ito, andoon na meron sa atin ang kahinahunan, nandoon na ang ating puso't isipan patuloy na ang maging driver ninyo ang Diyos. Practicein po natin the moderation, that doing things in balanced way. Yan ko na ni Pastor, no, basta na po agad. Balance lang. Pastor Chris, balance lang. Practice moderation. Doing things in balanced way. Andoon na sa lahat ng ating mga gagawin, sa mga bagay-bagay na ating sasabihin, ating ikikilos, andoon yung pagbabalanse. Pero papaano? Hindi naman po pwedeng sariling pagbabalanse mo kasi nung tao lang tagbabalanse, mali. Amen. Mali. Iti pa nagbalance, gapo na iti wisdom and knowledge iti yapo, iti pagtsatsaga at pagtitiis, nandoon yung kabanalan, na sabi ko kanina. So, yung kabanalan, nandoon na mararamdaman ng puso at ating isipan kung papaano kikilos ang Diyos. Tapno at daan nga mababalanse, iti so aming nga sitwasyon kat nagkaroon tayo iti self-control. Amen. So that your life reflects the orderly character of Christ. Amen. So, kung nanarigay, tapno data nga aramidam at daan nga iti character iti yapo isu iti makita kenka. In Philippians chapter 4 verse 7, asilig tayo kabsab. In Philippians chapter 4 verse 7, basahin po natin. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, ang mga tao na hindi maunawaan, pero ang Diyos pinapaunawa sa lahat. And all the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. May mga bagay-bagay na sa ating puso't isipan hindi natin maintindihan. Pero dahil meron ng Diyos na sa kanyang mga salita, doon na binabantayan niya ang ating mga puso't isipan kung paano natin i-cultivate ito ng tama. Kasi meron ding cultivation na mali. Meron yung pagkukultivate mo sa halaman, mali ang pagkukultivate niya, mamamatay lalo yung halaman. So, ang sinasabi ng Diyos, ang pagkukultivate natin sa ating karakter, kailangan tama.
tama iti panaghukay mo, tama iti panagsibog na, kenda di pattern na. So, in the Philippians 4:7, adaan iti dayta iti panag-understand tayo, no kasakno, kay iti puso kong panunod tayo, adaan nga mambantayan iti yapo, ket adaan nga agpabantay ka. In Philippians 4:6-7, tayo nilagtawang ka 6, nung tayo isakuban na, if we replace our lack of temperance into prayer and thanksgiving. Adaan nga, agkaroon ti kapayapaan iti tunggal maysa, ket adda nga mabantayan iti yapo, iti emosyon ti tunggal maysa nga iso ay tada di puso. Nga aday di our thoughts, ket iso ajay, dadi kapanunutan tayo. Siya mismo ang magtuturo at magbabantay sa ating mga puso't isipan. To remind always na, sasabihin ni Lord, oops, anak, hindi tama yan. Diyan mo maririnig at diyan mo mararamdaman kung papaano ang Espiritu Santo sa iyo ay mangungusap at ipapa-understand niya sa iyo kung yung ginagawa mo ay tama. Kasi kinukultivate ka ng Diyos, kaya kung sinabi niyang stop, at kung kultivate ka pailaan, hanggang naalam mo na ajirutnan, di natumpad, di natay lang araw. At dapat di pa nag-stop, iti pa nag-mild, nga pa nag-cultivate na kayo ka. Kat kung na naka-stop, ag-stop ka. Let God guard our heart and mind upang tayo di magkasala sa harapan niya at maging pagpapala po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen. So, makatuturugan ko na naman, praise the Lord. Nakarinig na pa. Yung bagman, thank you Lord. Nakarinig na pa. Luke 6, chapter 45, 6:6. Luke 6, verse 45. Ayan. Basahin nga po natin. Pero alam niyo na po ito. Luke 6:45. Ayan nagaligtag lang balat. Pero, maganda din yung English. Sister Shamel, mo nga. Luke 6:45. Maganda. A good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Tisabaling ang translation, the abundance of the heart, the mouth speaketh. Amen. So, nga, nilalaman na, yung pusong kat birthday mo, isawang mo, kaya makasagana kami tirigala, kaya nakasaon. Nya, nilalaman iti puso, iso ti isa sa una tangiwat mo. Kat kung puso ka, iso ti may isa una tangiwat mo. Ngom no ayat, tiran ti puso, ayat mo ti ruwar na tangiwat mo. Kat numarin namin ti bisin, may yapan dyan ti puso, may baga na mabisina ko, na pandyan ti main. Kat no kunay ti apo nga stop, kuna ti apo ag-stop ka. Marinam ta puso, hanggang agsasaon kat ag-stop ka. And let the Holy Spirit fill you. At daan nga, iti apo, isuna iti manggard, iti puso kong panunod mo, tapnuhan ka nga agbasol. Malalaman mo sa isang Kristiyano na siya totally na if ang salitang lumalabas sa bunganga niya ay yung kaya niyang magtimpe, kaya niya magsalita ng mahinahon, hindi mataas na pananalita. So we need na mapagbantay tayo sa ating mga puso't isipan. Kasi diyan ka nakikilala kung sino ka nga talaga. Di panagsaong, iti way nga action mo, di jay da ka nga makilala, no sikakat binago ng iti yapo. No patuloy nga, pagpakultivate ka, iti sangwanan iti yapo. Tell to the Lord na laging bantayan ang puso't isipan po natin, na lalo sa mga sitwasyon na ang kahinaan ng katawang ito ang siyang nagagamit ni Satan. Para hindi na andoon na yung maiwasan ng the word na hot temper. Maiwasan na po natin yung hindi natin makontrol ang ating mga sarili. Kasi minsan, dahil po sa init ng ulo, hindi po natin napapansin yung mga bagay-bagay na yan. Kaya minsan ang Espiritu Santo, at damay nga malungkot. Lanang nanguruna ka na tayo makabsat. Nagat-atong tinangnangagan tayo nga sasawiti po paulit-ulit, pero iba-ibang putahe, akas kunakmanan, akas karing. Nga kasano nga daw, nga imimasan, mimimasan, ti panagtanot mo, Diyos ka nga dada chili oil na.
kastamad ko makabsat, ngayon imasan iti panagkultivate iti apo, iti puso kan panunot mo. Kung naman ti amen. Saka kayo makaturog. Ayan. So in Proverbs chapter 4 verse 23, di magdayjay pabasak po tayo, ay hampay gayam. Ang sabi nga sa Proverbs 4:23, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mo tinataglay. Ang ganda no, parang ang gandang awitin. Ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Bukal buhay mong tinataglay. Amen. Like a living water. Nga iti apo isunod ka na iti mangdaldalus. Iti so amin nga rugit ti panagbiag tayo. No kasano nga dinalusan na iti unang ka ng amom iti apo. Dinalusan na iti puso kung pinatuan na ka iti nalinis nga bado. Kasta kuma iti panagkultivate na kayo ka iti apo. Adaan ti willingness mo. Nga idisiplina ka na ka iti apo. Ikatan na ti amin nga sangsanga na iti panagbiag mo. Kat para kayong kamat lang data. Because the days are evil. At daanan na pasama ng pasama ang panahon. Kaya kung kinakailangan ipakultivate ka sa Diyos ngayon, this is the time to start that God cultivate you right now. Amen. Sapagkat above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Kunana. So kailangan nga bantayan tayo nga kanayon ti puso tayo. Taday ti puso, nawan ti puso na kaikan. Tawon ti pagangis mo. Kasta, kabsa, ti may sanga Kristiyano. No dahil ito'y puso tayo, katahan tayo kaya nga ipakultivate iti apo. Kaano ka pa nga ag-mature. Kaano ka pa nga ag-level up. Kaano ka pa nga tumakdar met dito kat sikat ti agsao. Cultivate your heart. Surrender all to the Lord. And always guard your heart and mind. That everything you do, the Holy Spirit guide you. Philippians 4:23, Amen. Na kailangan po natin isa puso na ang mga salita ng Diyos ay buhay. Remind us that the heart is the command center of our soul in our lives. Ito po ang pinaka-command center ng ating kaluluwa. Kaya kung anong nararamdaman ng puso, yun ang naikukumand ng bunganga. Yun ang nasasabi ng bunganga. So before ka na magsalita, tingnan mo muna kung tama. Because our actions and direction of our lives flow from what is your hearts. Protecting our inner thoughts and motivation is critically important. Yes. Iti panag-motivate, iti so amin, day tayo iti may isang napaka-importante ng nanduna, iti so amin, nagiti amin nga sa tayo. So, ano po ang dapat po natin gawin? To guard our mind and heart. Ano po ang dapat po natin gawin? Last na po. Managing your thoughts. Kailangan at daan iti panag-manage mo, iti panagsoon. Replace worry with prayer and gratitude. No day nga time, at daan nga dahil at daan iti panag-worry ka, at daan nga at iti nga panubok ka, kaya't at daan nga agkakaroon ka iti anger. Tiara nitong kagsat, i-manage mo iti gawin nga panagsaon, agbasa ka ti sa una, agkararag takit di, kaya't itod mo iti amin, iti so amin, iti abo. Controlling what you take in. Number 2. Intentionally focus your time on uplifting and positive things. Intentionally. So, adaan nga sadya nga adaan nga pagpukosam iti so amin nga positibo. Tapno iti kita nga positibo, ita nga maininot no kasapno nga iti panagkontrol mo ti sarili ket maiyon unag nga ininot nga ininot ket dagiti dadto mga banbanag a negatibo maiikat o maiikat ket maingato iti sasao ket maingato iti sasao ti apo iti panagbiag mo ket makita mo kasano iti panagbago. Setting boundaries. Kailangan nga ti aramidon tapno adaan nga mabantayam iti puso ken ti panunot mo, adaan iti boundary na, ada iti limitasyon na, ada gamit di mo nagrigat mo no subsobra narigat mo ti kurkura. Parehas lang po yan, kurkura kung subsobra narigat kami mo subsobra masubra mitag anni inasal manungarais dayta
hanggang matunawan, iti isang wong tumulang sayang. Kung kurkurang mo, ayan, ito kurkurang, naputot pa yung ulo, syempre mabising ka pa eh. So, dami iti side effect na. So, setting boundaries sa puso at isipan ng pumpo natin, hindi po pwedeng. Ayan. Ala, papasok ka nga papasok. Itayan ti puso kan panunod mo. Ala, sige. At timang manggag mo. At at timang manggag mo. Ala, sige, yung nulugpot na ti puso. Hanggang sumabugan. Asin mabugan, awanan. Anya nga tatirin mo positibo no negatibo yung pagsabog na. Filter the media. Iti rita nga panagset tayo iti boundaries tapno daan nga mabantayan tayo iti panunod kun puso tayo kailangan nga i-filter tayo ti media. No kasano ti panang filter mo ti AI dagiti nga picture mo JJ anti post mo kat awang pimples na personal at pimples mo kastama ti panag-filter ko ma iti puso kun panunod mo. Nga kailangan nga sa apamulaan nga sagadon ngay dagiti nga karapat dapat lang itinag mo, dagiti negatibo nga amo, nga iso timang trigger kay ka. Sagadam, dagiti good, itinag mo jabad. I-filter mo garod. Filter mo kung nala ko magitanom, di magitanom, di mineral water, lumabas dagiti bato, yung mga minerals, kasjay, ang sarap ng alkaline, patalastas. May free silang ano doon, kung gusto nyo po ng mineral, di ako magbabayad ng mineral, apang kayo i-check ifugaw. Oo, ang sarap, naglamis, parang naglamis nga nagkakaputi di bundok. Ang ganda, nagkatugtay-taya, alkaline talaga siya. So, di karga na di jag. Adapay ba? Ramanan nyo, kitain mo. Ang lamig. Tapos fresh talaga siya. Na hindi siya dumaan sa mga adakay tikwa na ngayon. Yun po talaga galing sa bundok. Talagang sadya. Nga po. Ganyan po. Kung papaano nilikha ng Diyos ang napakagandang alkaline na water doon sa Ifugao. Di pa nag-filter na kada tayo kastamot. Nga daan nga dumalan tayo, dagitiban pa nagkakailangan tayo masagatan, dagiti dapat lang masagatan tayo. Ikatan tayo, dagiti dapat ikatan tayo. At kaming boundaries na hindi po pwedeng sige ka ng sige mapundo mag-isagatam. Kailangan, at da iti limitasyon na, at da iti limit na. The way iti conversation tayo, iti panag-conversation tayo, panagsagot tayo, iti suami nga tattao, at iti limitasyon. Hindi laging nakikinig sa'yo, sige, salita ka mga salita, chismis ka nga chismis, hamo-hamo, yung katungtong mo gayang katwa. Filled of the Holy Spirit. Napaka-sensitive niya at ayaw niya nakakakinig ng negatibo. Kailangan malimitahan din po natin ang pananalita natin. Kasi kung ano nga po, ang nilalaman ng puso, yun po ang sinasabi ng Bibig. mata. Mata. Ay, bibig. Amen. And influence you allow to shape your day-to-day life. Nga daan nga, i-allow mo iti apo nga isuna, iti mangted, iti boundaries, ken limitasyon, iti suamin everyday your life. Tapno at daan, nga nung kunan iti apo stop, obey, stop. Kat kunan nga apang ka di Burgos, at crusade, apang ka, bahala ka. Hindi mo na naman makikita yung mga bagay-bagay na pagkakataong ipapakita ng Diyos. Kung sa mga gawain ni Lord, huwag niyong limitahan. Sa ating vice versahan, sa gawain ni Lord, don't limit. Ang sinasabi ko po ngayon, your character. Limit your character. Give the boundaries. Nga iso iti boundary, iti Espiritu Santo iti yapo. Tapno iti so aming nga aramidon, aming action mo, aming nga sasawin. At daan, iti limit na, ken maiwasan ti enyaman na negatibo iti so amin. Kat day nga amot nga naangot, nga mangangot mo, mautok, kasi kuma. At daan, nga malimitahan. No kasano day jay, kaya mo nga pigilan. Kaya niyo po bang pigilan ang utot? Haanda to, di ba sumakit mo, pigilan. Siyempre, nagsublikan niya. So, sumakit mo. Adi kakabsat, adi tikunak. Kagaya po nun, sa pagsabog po nun ng negatibo, ay yan di maramdamang, di ba't nakakaginhawa. Kasi lumabas yung mabaho. So, sa karakter po natin, bilang isang tusukan ni Tiyapo, ang bali nga self-control, at daan nga,
ay bayan tayo nga iti apo, isuna, iti mangilukat iti suamin, tapno adaan, nga maikat ti amin nga negatibo iti panagbiag tayo, kat iti suamin nga everyday in our life, adaan nga malimitahan tayo, kat mabantayan tayo kang puso ti isipan tayo, gapuna, iti Espiritu Santo ti apo nga iso ti manggayad kada tayo. So, hot and cold, hindi po pwedeng magsama. Ay, hot and hot, hindi pwedeng magsama. Cold and cold, hindi rin pwedeng magsama. Kailangan hot and cold. Kasi, kung nanlalamig ang kapatiran mo, nanlalamig tikabsat mo, at daan nga nagkakaroon siya ng helpless, hopeless, kakaroon ng problema, itamad, nga usarumon, itingay, akas binago iti apo kaya mo nga tagpalan iti sarili kat ibagam iti naimbag kay kuana kat no kasano iti pudot ti ulo na sabsabam kamsat no kasano nga makita ket talaga nga maungungutan isuna makita nga hanan nga ma-manage hanan nga ma-identify iti sarili na hanan nga kayang ma-cultivate iti sarili na sika nga nakadangeg tatta iti daytoy nga puntos daytoy nga step nga intad iti apo aramidam tatta ti amin nga kakabsat mo nga kailangan na. Amen. Tamo kan pa-check iti daytoy nga 3 steps of cultivate iti temperance kan addan na nanggad mo na amwam kahit mamati ak nga aramidan. So iti oras tayo kat 12:30 ta ket panyamanang iti apo ket yung gift ng salvation po natin. May we never forget or take advantage of the gift of our salvation. Amen? Amen. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, Jesus is the only way, the truth, and the life. The truth and the life. Di mahina. Nag-agahan po kayo? Gutom ba pa ata kaya? Gutom na. Amen? Jesus is the only way, the truth, and the life. Amen? Totoo nga po na ang ating Panginoong Jesus ang siyang daan, katotohanan, at ang buhay. And without Him, we are nothing. Amen?
impossible. He turns the impossible to possible. Amen. That's how our God works. Amen. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon. This song, it
It is close to the heart of people na nagdaan na po sa iba't ibang seasons sa buhay. Ang sabi po sa chorus, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Naranasan na po ba natin ang faithfulness ng Panginoon sa iba't ibang season ng buhay natin? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for being with us through it all. We worship you, Lord. You are forever in my life. You see me through. You see me through the season. Cover me
Worthy is the Lamb. Can you sing that with me, church? Worthy is the Lamb. We worship you. Worthy is the Lamb.
for your word this day. May we never forget or take advantage of what you did for us on the cross. May the anthem of our hearts will sing your love and your faithfulness forever. Thank you so much, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. This is all we pray. In Jesus' mighty name, amen.